Hello YouTube, Boss Monkey here at welcome sa Green Minded Channel. Ito, pero bago yan, shoutout muna yung mga nasa baba. Sila Ma'am Olivia, Kuis Ahmed, Ashley Mendoza, sino pa ba? John Kelly, sila Eunice, Cybertunes Studio, subscribe kayo sa kanya, Cybertunes Studio. Sila Mami Shine, sila Janice. Sino pa ba? Si Girl G. So ito, meron tayong pag-uusapan ngayon na ito ay video ni Kaalaman. So ito ay naulinigan ko lang sa may nagsabi lang sa akin na parang yung Paris Olympic ngayon is nagkaroon yata ng issue tungkol sa painting ng Last Supper. So siyempre, pagka Last Supper ang pag-uusapan, medyo religious sa Katoliko yan yung huling meal ni Jesus Christ yan na nasa painting. So medyo sagrado yung picture na yan. So ginagalang ng mga Katoliko yan. So ito, tingnan natin itong naging issue na ito. Kung ano ba talaga yung ginawa nung opening ceremony dito sa Paris Olympic. Ang Paris Olympic kasi is every 4 years ginaganap yan Diyan nagtatagisan yung mahigit 200 na bansa yata yun. Tsaka kabutihan pala kasi may mga delegates tayo dyan mga Pinoy na manlalaro. So ito, hindi ko pa masyadong alam ito. Yung issue na ito, kung paano nga ba ito. So ito, panoorin natin itong video ni Kaalaman. Tingnan natin kung ano masasabi natin dito. Ito ay may title na Grabe Kung Pagtawanan Nila si Jesus sa Paris Olympic. So by the title of this, so parang minak nila yung yung Last Supper, parang ganon. Hindi ko alam pero tingnan natin. Ito yung video ni Kaalaman. Tingnan natin. Let's go. What did I tell you sa mga taong nakatutok sa bawat videong inilalabas ng channel na Kaalaman ay minsan nyo na sigurong napanood ang videong ito. Video ano to? Saan sinasamba ng libo-libong tao ang yan Di ba sa alam ko kay Moises yata yun o tama ba kay Moises or Abraham na tama kay Moises yata na di ba nilikas niya yung mga tao do sa Egypt. Tas itinawid niya yun sa di ba hinati niya yung dagat. Tapos nagpunta siya sa bundok para magdasal. Pagbaba niya, yung mga tao gumawa ng torong Diyos-Diyosan. Nagdoon nagalit si Moises at saka si Jesus yata. Parang sinunog yung toro na yun. Yung golden toro na yun. Ewan ko kung golden ba yun. Hindi ako masyado sa Bible Yeah, pero alam ko yan yun na kaya nagalit si pagbaba niya ng bundok, nakita niya, sinasamba ng mga taong iniligtas niya, yung toro na ginawa, na yun na yung sinasamba nila. So ito, nangyayari na naman, Tama ba? Dambuhalang toro na base sa Biblia ay ang siyang isa sa pinakakinamumuhian ng Panginoon. Those who will not live by the law ayan shall die by the law. And well, this di ba? Yun Si tawag tama si Baal. Baal yun si Baal. It's 2024 ay they did it again. Pero this time ay ang gawing katatawanan naman ang buong Kristyanismo. Ang pag-uusapan natin
Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka Ganda ng boses ni Kaalaman, ano? Sana all. malalamangan, and the story goes like this. Olympics, this is indeed the pinnacle of sports in human history with almost 11,000 athletes na magtatagisan. Mula sa Alam mo, ang pinakamaganda kasi sa Olympics, yung ano yung opening at saka yung closing ceremony niya. Kasi nandun yung pagkabongga nung ano Halimbawa, yung host country, hindi magpapatalo yung mga host country na yan. Lahat ng bongga ilalagay nila do sa opening and closing ceremonies nila. So, hindi ko alam kung anong naging issue dito. sa lagpas 200 mga bansa all over the world at karagdagang 3 bilyong mga tao na manonood sa kani-kanilang mga bahay, ay we can all agree na this is such an important event na ginaganap every 4 years. Sa mga event na ito ay bukod sa sports ay ang isa sa pinaka-inaabangan ng marami ay ang opening ceremony na nagtatakda na simula na ng tagisan ng galing ng iba't ibang mga atleta mula sa iba't ibang mga bansa. And boy, oh boy, what a mess! Dahil kung sa nakaraan nating video ay nakita natin na sinamba nila ang dambuhalang toro doon sa Commonwealth Games, ay dito naman sa Paris Olympics ay tila ginawa nilang katatawanan ang buong Kristyanismo. Just take a look at this body. Ang mga taong nakikita ninyo sa frame ay hindi mga babae o mga lalaki, kundi ang mga ito ay kabilang sa rainbow, or should I say, mga woke community sa kanilang bansa at mga Nako. Ito na naman tayo Pasok na naman ang LGBT dito sa issue Anong naisipan nila? Bakit? Hindi ko alam kung Christian country ba ang France. Hindi ko alam bakit. Ewan ko, baka naman ako, malakas ang pakiramdam ko, baka kabilang din yung nag-ano nito Yung utak nito LGBTQ 1000 plus, mga drag queen body. At mga drag queen nga. Inaw na malinaw pa sa 4:00. Oo nga, minak nila yung Last Supper. Last Supper yan yung itsura na yan. Na pinoportray nila ang isa, kung hindi ang pinakamahalagang depiksyon ni Jesus Christ kasama ang kanyang 12 na mga disipulo. Tingnan natin, 12 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 11 lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Ayun pa isa. Anong iba, kundi ang painting na kung tawagin ay The Last Supper. Oo nga, Kapansin-pansin na hindi lang ang posisyon. Oo nga, Ay, ano to? Yari sila dito talaga. Ano to blasphemy ba yon? Tama ba? Ano ba kahulugan ng blasphemy? Basta yun na yan. Minak nila yung konsepto, kundi kinopya rin nung mga drag queen yung color combination doon sa Last Supper. Tapos sa gitna naman, buddy. Ayun, may halo pa Halo to Halo. Anong ginawa nyo? Patay kayo sa Santo Papa. Ano to offensive ito. Sa Christian community, offensive ito. Siguro ewan ko ako Christian naman ako, pero ako
born again. Pero offensive ito. Offensive, kahit siguro sa mga Muslim community, kahit sinong religious sa sasang-ayon sa akin na offensive ito. Hindi hindi tama ito. Minak nila yung minak nila yung Last Supper eh. Pansin-pansin din yung halo crown na kung tawagin na madalas nating nakikita sa mga litrato ni Jesus Christ. Hindi lang yan, kundi pati rin ng heart sign, simbolo ng pagmamahal sa atin ni Jesus Christ ay kasama rin sa kanilang portrayal. Ngayon, dahil nga maraming tao mula sa iba't ibang mga bansa na may iba't iba ring mga relihiyon, ay pati sila puputaktin sila dyan ng ang daming Katoliko. Pinakamarami ang Katoliko sa buong mundo eh. Puputaktin sila talaga dyan. Hindi ko lang alam kasi halimbawa nasa Paris ako at may negosyo ako sa Paris, tapos mag-a-advertise ako doon sa Paris Olympics, aatras ako. Atrasan ko yan. Kahit na kasama ako nag-setup niyan, kasama ako nagplano niyan. The way na ginawa nila yan, aatras ako. Aatras ako ng suporta sa Paris Olympics. Ewan ko lang kung ano nangyari. Siguro nag-atrasan din yung mga niyan. Hindi ko alam. At kahit hindi naniniwala kay Jesus Christ ay hindi nagdalawang isip na i-voice out ang kanilang saloobin sa ginawang ito ng mga drag queen at organizer sa Paris Olympics. And I quote, "I am Muslim and I was shocked when I watched." Diba? Muslim ito pero nagalit din sila, diba? Kasi nga, disgrace yan eh. Tama ba? Disgrace. Kalapastanganan ito. Ano ba naman yan? Sino ba nag-organize niyan? Bakit hindi man lang nila naisip yan? Na maraming Katoliko ang tatamaan sa ginawa nila. Ganito yan eh. Halimbawa, yung national hero natin, si Dr. Jose Rizal, may picture yan, di ba? Sa atin kasi ginagalang natin yan, si Dr. Jose Rizal, pinag-aaralan natin, pambansang bayani natin yan. Tapos isang araw may lumabas na isang grupo na ginaya si Jose Rizal. Kung halimbawa, ginaya si Jose Rizal na ginaya para gawing katatawanan. Tingin nyo, papayag tayo doon? Yung ibang lahi, ginaya si Jose Rizal ng ibang lahi, tapos ginawang katatawanan yung mukha ng ating pambansang bayani. Tingin nyo, papayag tayo ng ganon? Yun ang logic nun. Hindi tayo papayag ng ganon, bastos-bastosin nila yung pambansang bayani natin. Hindi tayo papayag ng ganon. So, ganon din yan. Kasi sa Katoliko, sagrado yan Last Supper eh. So, kapag yan ginawa mong katatawanan, yari ka dyan. Maaring Vatican pa maging kalaban mo dyan. Santo Papa pa at lahat ng Katolikong member. So, kalapastanganan ito sa kalapastanganan ito sa Katoliko. Hindi ayos ito. Kasi ang Katoliko kasi is medyo maluwag sa mga ganyan no? Pagka may mga ganyan-ganyan, walang masyadong parusa pagka may mga lumalapastangan sa Diyos natin, sa kay Jesus Christ. Subukan nila sa Muslim yan. Imak nila yung Muslim. Hindi nila kaya yan. Hindi nila kaya kasi nga, talaga nang hunting sila ng mga Muslim community. Talagang sagrado ang sa mga Muslim. Ganun sila
kaano doon sa paniniwala nila. Wag mong babastusin ang paniniwala ng Muslim kasi may kalalagyan ka talaga. So, ewan ko bakit ginawa nila to eh. This BS, we will never tolerate mocking Prophet Jesus. France should apologize for this immediately. I am not overly religious in any way, but it was morally disgusting. Katulad sa mga Muslim country, gawin nyo yan. Sige. Gawin nyo sa Muslim country yan. Hindi na kayo makakalabas doon. Ganyan ninyo yung mga Muslim country. Ako. Wag nyong gagalawin ng ang paniniwala ng mga Muslim kasi lumalaban talaga yung mga yan. Kung ano lang naman yung paniniwala ng isa't isa, respetuhan lang. Kita mo, nagalit din yung Muslim mo kasi nga, hindi nila inaasahan na mabastos yung Last Supper. Kasi sa kanila yata is, ewan ko kung totoo kasi ang sa Muslim yata is si Allah. Tapos si Jesus yata is, nababanggit din naman yata sa Quran yun si Jesus, propeta. Tama ba ako? Hindi ko alam Correct me if I'm wrong pero alam ko propeta si Jesus sa Muslim. Tama ba ako? Anyway, ano lang naman yun. Hindi naman ako marunong sa ganun. So, ang sinasabi ko lang dito, matuto naman tayo kung ano yung paniniwala ng kapwa natin, matuto naman tayo rumispeto. Wag naman, kung hindi nyo pinaniniwalaan, babastos-bastusin nyo ng ganun. Hindi, wag ganun. Gawin nyo sa Muslim country yan. Tingnan kung makalbas pa kayo. Hindi nyo kaya yun kasi nga, alam nyo kapasidad ng Muslim kapag ginalaw nyo ang paniniwala nila. Ano ba naman itong mga ito? Every way, satanic at pati body si Elon Musk na kilala natin na nag-i-eksperimento sa utak ng mga tao ay hindi napigilan ang sarili na sabihing this was extremely disrespectful to Christians. Hindi lang yan, dahil nga sa backlash ay unti-unti na rin na yung mga advertisement sa mismong Olympics ay pinupull out na ang kanilang $1 million ads sa Paris Olympics. Ayun yung sinasabi ko. Kasi maapektuhan talaga sila dyan. Yung mga lahat ng, na problema yung organizer niyan. Malamang niya, nag-pull outan yung mga yung mga ads. Yung ads nung Paris Olympics na yan. Di ba? Kasi maapektuhan sila dyan pag hindi sila nag-pull out dyan. Is supportive of our athletes who have worked so hard to be a part of the Olympics. However, we will not be a part of the offensive and unacceptable mockery of the Last Supper, which is why we're pulling our advertising from the Olympics. Governor Tate Reeves also went to Twitter standing in full support of ceasefire's decision, saying, I am proud to see the private sector in Mississippi step up and put their foot down. God will not be mocked. Ngayon, nang ma-interview ng mabilisan ang direktor ng opening ceremony kung bakit ganito ang concept na kanyang ginawa ay sinabi niyang, and I quote, Director wants everyone to feel represented. So buddy, paano ngayon yung mga Muslim na walang depiksyon sa opening ceremony? Oo nga, bakit? May mga Muslim din dyan, may mga Buddhism din dyan nakasali. Ba't hindi nyo ginawa, di ba? Kasi takot sila. Ng Olympics, yung mga Hinduism, Buddhism ay katakatakang wala doon. Diba? Ni isa sa mga inire-representa. Ibig sabihin ba nun, hindi sila kabilang sa representation? You see, it's sad to say na we live in a world na bukod tanging Kristyanismo lang ang tila ginagawang katatawanan sa buong mundo. Whether sa music video. Inang! Ano to?
Totoo yun. Music video yun. Nilapastangan nila si Jesus Christ ng ano? Sa music video. Oh, grabe naman yun. Alam mo, ako para sa akin kasi dapat kasi ang Katoliko is magkaroon na ng magkaroon na ng parusa sa mga lalapastangan sa Diyos. Kasi pag ewan ko, for me lang naman, suggestion lang naman ako. Kasi kung puro ganyan ang gagawin ng Katoliko, puro pagpuna lang, puro para yung termo yung kay Pura Luca po. Parang wala naman yatang nasabi ang Catholic doon, Catholic bishop. Parang ang nangyari, ang nagsolusyon na lang doon is yung kada lugar na persona non grata na lang. Pero alam ko wala namang ginawang parusa ang CBCP doon. Ganong kaluwag ang Katoliko, kaya siguro kahit ano na lang gawin nila kasi alam nila hindi naman sila mapaparusahan. This time kailangan na sigurong gumawa ng batas or kumilos ng Katoliko, simbahang Katoliko para hindi na maulit yung mga ganito na kalapastanganan, kabastusan sa ating Panginoon. Nakaka-high blood to Live performance. Allah. And many more. Dahil imagine sa alternate universe kung gawin nila ito sa mga Muslim. Sa kanilang propeta halimbawa, malamang wala ng ulo ang mga taong ito. Yun nga sinasabi na di ba? Yung sinasabi natin na subukan nyo sa Muslim country yan. Kita nyo, walang isinaling walang isinaling Hinduism, walang isinaling Buddhism, walang sinaling Muslim. Bakit? Kasi takot sila sa mga parusang mangyayari. Kasi tanging Katoliko lang naman talaga ang maluwag sa mga ganyan-ganyan. Kita nyo, kayang-kaya kayong ganyan, kayang-kayang ganyanin yung Katoliko. Kasi nga maluwag sila sa parusa Anyway, hindi naman natin masisisi yung simbang Katoliko kasi ang pinopromote talaga nila is love and peace. Ewan kung ganyan ang ganyan, marami pang lalabas, sigurado ako ng ganyan. Iba-ibang issue. Alam naman natin kung gaano kadisiplina at kagalang ang buong Muslim community sa kanilang relihiyon. Hindi sila papayag na ganun-ganun na lang na gawing katatawanan ang kanilang relihiyon. And if you think for a second na tapos na ang lahat, ay unfortunately, we are just getting started. Dahil dito mismo sa Paris Olympics ay ipinakita rin sa atin ang Golden Bull na kung tawagin. At kung napanood nyo na ang video natin tungkol... Talaga, inano nila sa Paris Olympic to? Golden Bull? Inang. Sa gininto ang toro mula sa Biblia ay malalamang ang representasyon nito ay... Hindi ko alam Christian country ba ang Paris, France? Alam ko naman maraming Christian Catholic din dyan, di ba? Bakit hinayaan nila to? Bakit nila hinayaan yung ganyan? Alam ko naman may mga pari din dyan na parang CBCP dito. May mga organisasyon din ng mga pari dyan. Hindi kaya nakikialam ang religious leader dyan sa kanila? Si Baal. Those who will not live Or baka hindi alam nung religious leader nila dyan, yung pinakamataas na pare sa Paris. Siguro nagulantang din siya nung lumabas yung picture na yun. by the law shall die by the law.
Ito yun eh, oh. Yung nagalit si Moises. Tama ba? Si Moises ba yun? Yung pagbaba niya sa bundok is nakita niya na sinasamba ng mga tao yung ginawang gintong toro. Sinasayawan, di ba? Tapos mga nagiinuman, nagsasayawan. So nagalit si Moises. Nabiyak yung lupa. So, ibig sabihin, nagalit din ng Panginoon nun. Hindi lang yan. Dahil sa opening ceremony ay mayroon din tayong makikita na kabayo. Puting kabayo. No. Revelation Kapitulo 6, versikulo 8. And I quote, I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and power was given Ano daw? unto them over the fourth path of the earth, Ayan. with sword, and with hunger, and with death, and with beast of the earth. At tulad doon, buddy, sa nakaraan nating video, and I quote, one of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound was healed, and the whole earth marveled as they followed the beast. At buddy, kung papansinin natin, yung opening doon sa Paris Olympics ay ang makikita natin sa likod ng pale horse na ito. Ang iba't ibang mga tao, tangan-tangan ang kani-kanilang mga bandila mula sa iba't ibang nasyon dito sa mundo. And so, buddy, yan ang dahilan ng buong kwento ng kontrobersiya na kinakaharap ngayon ng Paris Olympics. Ang nakakalungkot lang, buddy, di tulad nung una nating video na hindi kasama ang Pilipinas, ay this time ay mayroon tayong mga atleta na doon ay makikipagkompetensya. Ang tanong ko sa inyo ngayon, buddy, ikaw bilang Katoliko na naniniwala sa Biblia, ay ano ang iyong gagawin o reaksyon sa kalapastangan ng ito? One thing is for sure, na hindi lahat ng tao tinuruan ni Jesus Christ na gumanti. Tulad ng sinabi ko sa nakaraan nating video. The Lord Jesus never taught us to fight. The Lord Jesus never taught us to retaliate. The Lord Jesus never said to us, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Pero kung ako ang tatanungin, ay bukod sa wala akong hilig sa sports, ay hindi ko na paglalaanan pa ng oras itong Olympics na ito at makiki-comment na proud to be Pinoy pag may Pinoy na mananalo ng gold medal. Ako lang naman yun, buddy. Hindi nyo naman ako tatay. Kaya you do you. At yun lang naman ang gusto kong sabihin sa... Oo nga. May punto rin naman si Kaalaman. So, nakakalungkot lang na hindi ko alam kung ano magiging pahayag ng ang Vatican dito, at hindi ko rin naman alam kung anong religion ng Paris, France. Pero disgrace ito. Kumbaga hindi tama yun eh. Kahit na hindi tayo magkakarelihiyon, hindi maganda yun. Hindi ayos yun. Masyado kasi maluwag ang Katoliko sa mga ganyan. So, kumbaga sila yung kinakayang-kayanan. Tulad nga na sabi sa Bible, si Jesus Christ na hindi ko kayo tinuruan gumanti. Diba? Siguro yun yung inaano. Pero naman may reason naman para lang magtanda, para lang magkaroon ng example na huwag niyong gagaguhin yung huwag niyong bastusin yung religion na kinalakihan namin, yung religion na minahal namin. Although magkakaiba tayo ng paniniwala, pero
Iisa lang naman yan eh. Si Jesus Christ pa rin yan eh. Kapag ka binasto si Jesus Christ, wala nang really religion doon. Ano na yun? Halos pati lahat na tatamaan na doon kasi nga si Jesus Christ na binastos eh. Sana gawa ng hakbang ng gawa ng hakbang ng Vatican nito para hindi na maulit. Dapat si Pope ang magsalita dito. Lagyan niya ng boundary na wag namang ginaganon yung mga sagradong mga pinagdaanan ni Jesus. Imamak nila, gagawan pa ng music video. Hindi ayos. Sa akin, nakabastusan yung ginawa ng Paris na yan. Tama si Kaalaman, kahit ako, hindi na ako manonood ng Paris na yun, Paris Olympic na yun. Actually, hindi naman ako nanonood eh, kasi nga, wala naman yung gilas eh. Hindi naman napasok yung gilas eh. Nakakalungkot lang kasi, di ba, binasto si Jesus Christ, yung Last Supper. Sige, bahala na ang Vatican dyan. Bahala na ang Santo Papa. Hindi naman, ewan ko, may batas bang ganyan na makakasuhan sila? Parang wala naman. Kasi ang alam ko makakakilos lang dyan is Vatican. Or si Santo Papa. Siya lang makakagawa ng kilos dyan. Huling message lang sana, kung ano man yung religion ng isa't isa, matuto lang tayong gumalang. Galangin lang natin. Kung gusto natin na galangin tayo ng ibang religion, galangin muna natin yung sariling atin. Tapos, wag kung hindi nyo pinaniniwalaan is babastusin nyo na, sasabihin nyo na lang kung ano-ano. Hindi, yan. Respect lang, respect. Kung ano yung pinaniniwalaan nung isang tao, hayaan nyo lang siya. Doon siya naniniwala, di respeto na lang. Sana hindi na maulit itong mga ganito. Ang masakit kasi dito, mga member na naman ng kasangkot eh. Although alam ko maraming lalo na dito sa Pilipinas, maraming galit dyan, lalo na mga member ng LGBT na hindi rin sang-ayon sa ginawa na yan. Alam ko marami din silang galit dyan. So, yun lang. Sana magka-respetuhan lang. So, hanggang doon na lang. Maraming salamat. God bless always. Bye-bye.